Hello, guys, and welcome to another episode of Unjustified. Okay, for today's episode, we will be discussing yung topic natin today is isa sa pinaka-relatable na topics especially sa mga kabataan, yung lumalaking kabataan. So, the title of our episode today is Growing Up with an OFW Parent. So, growing up being an OFW child. So, for today's video, we have our guest today. It's Lauren! So, ayan. Siya yung ating guest for today's video. Mas malakas pa rin yung bunganga ko kahit hinaan ko, guys. So, ayan, si Lauren, pinagbigyan niya tayo ng mabilisan at biglaang invitation for this interview. So, yeah. So, pakilala ka muna, Lauren. Hi everyone, I am Lauren, and today I am honored to be here in the Unjustified. Yes, thank you, girl, for the sudden saying yes for this invitation. So, ayun. So, start tayo, guys. For sure, ang dami sa inyong makaka-relate ng story ni Lauren kasi alam naman natin na sobrang daming mga kids na lumaki with OFW parent. So, start natin yung questions kay Lauren. Sige, doon muna tayo sa mga madadaling tanong. So, childhood mo muna tayo. So, naalala mo ba kung ilang taon ka nung unang nag-abroad yung parehas ba ng parent mo? Dad ko lang po. Dad. Okay. So, naalala mo ba yung kung ilang taon ka nung unang nag-abroad yung dad? Yes po, I was 10 years old po. And you are how old now? I'm 16 na po. Oh, so 6 years. Yes po. Okay. So, ano yung pinaka-clear na memory mo nung umalis siya? Before po umalis yung dad ko papunta sa Japan, nandun po siya right now. Naalala ko po, bago siya umalis, nag-father and daughter date pa po kami. Wow. Yes. Nagkape po kami, kasi pares po kami mahilig sa coffee dati. Tapos pinatigil niya lang po. And then, bumili po kami ng matching slippers. And after po noon, hinatid po namin siya sa airport nung gabi na. Oo, So, same yun po. day. Yes. So, if I may ask, ilan kayo magkakapatid? 4 po kami. And bunso po ako. 3 boys, 1 girl. Wow. Yeah. So, parang may father figure pa rin pala, no? Kasi Yes po. puro brother naman Opo. yung mga kasama. So, ayun. Ano yung explanation na binigay sa'yo nung dad mo that time? Bakit daw niya kailangang mag-abroad? So, kasi po, wala na po akong mother. And syempre po si Papa, alam naman po natin dito sa Philippines na syempre yung mga work parang hindi naman sapat yung kikitain nila kapag ano. Ayun po yung naging explanation ni Papa sa akin. And then, syempre at that age po, hindi ko pa talaga siya parang ma-process ng maayos. Kasi inisip ko na parang, may walay ako kay Papa. Paano yan? Paano ganito? Ganun po talaga yung una ko naisip. So, nung una po parang ayaw ko siya umalis. Pero nung day na po na yon, yung nagkape po kami bago siya umalis, parang pinaintindi niya po sa'kin ng sobra. Sinabi niya po na ginagawa niya naman po 'to para sa'min, sa'kin po. Kasi po siyempre 'pag nag-college po ako, need po niya ng money, yun po. Lalo 'pag mag-isa lang yung Yes po. yung parent. So nung time na yon, since 10 years old ka nun, napakabata pa. Paano mo siya after umalis ng dad mo? Nung umalis po yung father ko at that time, hindi naman po ako masyadong nahirapan kasi po at that time close pa po naman kami ng mga brothers ko. Parang yes po may work sila pero meron pa rin po silang time for me na para mag-bond kami gano'n. So, naco-cope ko po siya ng maayos. Nagka-problem lang po nung etong medyo lumaki-laki na rin ako kasi po siyempre yung brothers ko po nagkaroon na rin po sila ng children and Okay, siyempre, naging busy na po sila sa work gano'n, sa pagbabantay sa children nila. Pero minsan nagkaka-bond pa rin naman po kami and nako-cope up ko po siya do'n kasi nakakasama ko po yung mga nephews and nieces. oo. Yun. Pero you're living with your Brothers po. lahat din naman sila Opo. kasama? Dapat po lilipat na sila pero po kasi parang nag-insist din yung panganay ko po na kuya para daw po meron pa rin akong kasama sa bahay. Ayun Kasi po. unang-una babae, Yes po. tapos 'pag hindi ka naman puwedeng mag-isa, 'di ba? Opo. And, um, minor pa din Opo, technically. yes. So, okay. So, siyempre yung ibang bata sa school niyo, nandito yung mga parents,
Paano mo ina-explain sa kanila yung gano'ng situation kung nasa ibang bansa yung parent? Kasi yung iba hindi nila naiintindihan, eh, 'di ba? Bakit kailangan umalis yung parent, bakit Um, kailangan nilang mag-abroad. 'Yan, dati po na-experience ko 'yan nung grade 7 ako. Kasi Hmm, po, actually grade 8 po pala ako kasi after po ng pandemic yung grade 7. Then nung nag-grade 8 na po ako, face to face na po yung classes. And may mga instances po na merong mga activity na need ng parent, hmm, like mm. usap po kasi dati sa school namin yung family day, every Mm, foundation mm. week. Tas kapag po gano'n na, nagtatanong na po yung classmates ko and yung friends ko na, "Uy, nasaan si mommy mo, nasaan si daddy mo?" Mm, Ang sinasagot ko po is nasa ayun po, nasa ibang bansa and wala na po yung mom ko. Nagtatanong po sila na, "Bakit ganyan? Wala bang hindi ba puwedeng parang umuwi?" Gano'n. Siyempre po ang sinasabi ko, hindi naman po puwedeng ipa-stop ko sa father ko yung work niya mm. para lang po sa isang event na yun. Kumbaga, titiisin ko na lang po kaysa po parang umuwi pa siya, magkaproblema pa siya sa work niya. Well, naintindihan naman po ng mga friends and classmates ko. So, pero nung umalis siya, anong grade ka? 5 po, turning grade So 6. nung moving up niyo nung grade Opo, 6 wala opo, wala wala na po din. siya. Sinong kasama mo Yung nun? tita ko po, sister niya po. Hmm. Ang hirap din talaga 'pag wala Opo. yung ano 'no. If, if I may ask, you can answer this or, puwedeng hindi. If I may ask, nasaan yung mom? Wala na Okay. Since, anong age ka? since 6 po ako. Oh, okey. Sorry for that. Okay. So ano yung mga bagay na sobrang nami-miss mo kay, papa mo since Ah, nung nawala siya dun sa bahay niyo nung okey. nag-abroad siya? So, kasi po, actually this year umuwi po si papa. Hmm, Kasi po para po sa graduation namin or moving up po namin nung grade 10. okey. So, nagkasama po kami ulit. Then nung umalis po siya nun, nung June po, dun ko lang parang na-realize lahat na parang bumagsak sa'kin na, nakaka-miss pala talaga 'pag nandito si papa. Kasi po nung Hmm, hindi pa po umuwi si papa this year, parang okey lang po sa'kin, hindi mabigat sa pakiramdam. Pero nung umalis po siya ulit, lalo na kung ganito na po yung age ko, parang dun po talaga nag-hit sa'kin na, mahirap pala 'pag wala si papa. hmm, Kasi iba na rin po yung situation sa bahay namin ngayon, gano'n. may family na rin Opo, kasi. yes po. So ayun, parang na-miss ko yung mga kuwentuhan namin, yung mga bondings namin, gano'n. Tsaka yung pagpunta po dun sa cemetery, sa Centennial po, Okey, specifically. Opo, accident kay ma'am. So may mga times ba na gusto mong nandiyan sila sa tabi mo pero hindi puwede? yes po. Paano mo Actually, hina-handle yung ano, kasi open naman po kami ni papa sa isa't isa, very mm, open. So, kapag gano'n na po yung nararamdaman ko, feel ko po na parang, na-overwhelm na ako ng sobra, ang ginagawa ko po is either tinatawagan ko po siya or pumupunta po ako dun sa puntod ng mom ko, yun mm. po. Dun po ako nagsusumbong, gano'n. O kaya ayun po, magvi-video call po kami ni papa 'pag nakauwi na siya sa work, yun. So, sumasagot din naman po siya, tsaka hindi naman po siya parang nag-aano na, "Ganyan talaga," gano'n. Parang hindi niya po ako ini-invalidate, yun Yun po. naman yung okey. Paano yung feeling ng, may gusto kang ikuwento or may problem ka sa school, Ay, sa friends, ah. ah, paano mo siya hinandle? Kasi una wala kang parents dito, wala yung dad mo. Kanino mo siya sinasabi? Nasasabi mo ba siya sa brothers? Hindi po. Actually wala po akong mapagsabi kahit po yung tita ko. Kasi, hindi naman po sa feel ko hindi nila ako maintindihan. Parang feel ko lang po na ano, kaya ko naman i-keep sa sarili ko, so why say it to them pa, gano'n po. Pero minsan kapag di ko po talaga kaya, iniiyak ko na lang. Kasi Mm, parang mm. nahiya rin po kasi ako mag-open dun sa brothers ko, sa sister-in-laws ko, gano'n. Kasi siyempre visit po sila, ganyan. So, ayun po dinadaan ko na lang po sa pag-release ng emotion, yun po. Kasi mahirap din 'pag talagang mabigat yung feeling. How about Opo, to friends? Hindi mo ba siya sa masabi sa friends. friends? Yung meron pong minsan po, sinasabi ko siya sa friends pero like hindi buong detail or half Mm. lang ganyan. Hindi ko po parang binubuo. Pero yung friends ko naman po sobrang babait kaya thankful po ako sa kanila. Mm. Paano naman kapag for example dun naman sa brothers mo, minsan siyempre hindi naman perfect Opo. yung harmony ng family ng mga siblings, 'di ba? Paano 'pag may problems kayo or nagkakaroon kayo ng misunderstanding ng mga brothers? Paano yung situation sa bahay? Ang situation po kasi, 'pag nagkakaroon po kaming mga misunderstanding ng bata, siyempre po ang una ko po na is yung relationship.
sa kanya po ako nagsasabi agad, and then naiintindihan niya naman po, pinagsasabihan niya po sila kuya. Pero siyempre, hindi naman kasi lahat din ng brothers ko compressed. Lahat-lasa ang isip. So, meron talagang ibang Differences. yes, meron talagang ibang parang kahit i-explain mo na hindi naman kita ganyan, na na bagay. Kaya medyo nahihirapan din po ako kasi right now po kasi meron din po akong hindi kasi hindi makuya. Ano yung age gap niya, if I may ask? Ay, sobrang marami po. Kasi hindi na po ako in-expect. Akala ko nung dad ko, nung pinanganak ako, kasi nakabalot na po ako nung panahon ako. Akala niya lalaki ako. Until binuksan po, kita ko po kasi yung nurse na nagpaanak sa akin. Pagbukas po nung kita sa mga, babae, ganyan. So parang, ginaka-bird baby po ako. Tapos, ang first ko po kasi, pangalawa ko is 32 na. And then, yung kuya ko po na pangalawa is 28. And then, 24 po yung kuya ko. Na, sino ba po? Parang almost 10. Opo, almost 10. Kaya po, ang parang nakakasundo lang po is yung kuya ko na parang 21st ko. Siya kasi habi. Kasi yung kuya po yung parang, sabi po pala yung sanggang dikit. Ito yung nasa bracket. Nasa bracket, yes. So, ano yung, ano sa kanila ikaw? Sarili mo, so, ano yung pinaka-mahirap na holiday or special occasion para sa'yo na hindi mo sinakasama? Yung parang mag-wish ka sana tuwing ganito ng holidays, tuwing ganito season, tuwing ganito ng occasion, sana nandito si Papa. New Year's. Kasi po, like, nakakalungkot isipin na parang kapag magsa-start yung bagong taon, wala po yung character sa tabi. Ganun po yung feel ko everyday. And pag Christmas po, syempre, kasi po parang, hindi naman po all the time, pero minsan po, syempre kapag Pasko, nararamdaman ko. Yung iba kong friends, nag-text sila ng family outing, ganyan, family meets, and gift giving sila ng family. Kami naman po nagawa namin, pero parang iba pa rin talaga kapag nandiyan yung kakaon namin ko sa family. Ganun. Ano yung ang difference ng time papa mo sa kanya? 1 hour lang po. Kung ngayon po parang 5 sa akin, 6 na po sa kanila sa akin. So parang okay lang din po kasi makakausap ko din naman anytime. Anytime. So, minsan ba nakakaramdam ka ng parang inggit sa ibang bata na parang palagi nilang kasama yung parents nila, bakit sila? Parang minsan po naisip ko na parang, bakit, hindi naman po all the time, pero parang naisip ko minsan na, bakit hindi na lang kami ginawang mayaman ni Lord? Kasi, yung iba pong nakikita ko na bata na parang, minsan po nako-question ko na nga rin po si Papa na parang, yung ibang bata naman yung parents nila dito nagtatrabaho sa Pilipinas, buos, kahit hindi sobrang laki na sahod nila, masaya sila, sama-sama sila. Parang nagaganon po, pero sinasabi po lagi ni Papa sa'kin, like, wag nga daw po ako mainggit sa iba, para maging kontento po ako kung anong meron kami ngayon at sa kung anong ginagawa niya para sa'min. Naiintindihan ko po yun at saka hindi rin naman po ako nagtatanim ng sama ng loob if sinasabi sa'kin ni Papa yun. Kasi totoo rin naman po yung sinasabi niya. Like, kahit po naiinggit ako, parang nilalagay ko rin po kasi yung posisyon ko dun sa parang nakakainggitan ko na parang masaya sila pero paano po, kasi 'pag magiging practical po tayo siyempre, yung money po talaga yung problem, gano'n. Kaya parang kahit masaya, parang hindi po yun sapat para ma-sustain yung araw-araw na buhay natin. Kasi usually naman, no, kaya naman talaga, main reason naman kung bakit nag-iibang bansa yung mga parents is because, yun nga, hindi enough yung ipang-sustain nila dun sa mga anak nila Opo. dito. Na syempre, lalo kung isa lang, iisipin nila paano mag-aaral, yun yung problema. Syempre, gusto rin nilang bigyan ng magandang buhay yung mga anak nila. So, yun nga, may mga ibang parents na nandito nga, pero meeting end to end, kumbaga, yung buhay. So, pero at least nga naman, ang point naman nila, at least nga naman, magkakasama sila. So, hindi bali ng hindi ganun ka well-off Basta yung sama-sama. family, basta sama-sama. Iba-iba din kasi minsan yung thinking ng mga parents. May Opo. mga parents talaga na gusto nilang bigyan ng magandang buhay yung family nila, yung anak nila, kahit sila yung magsakripisyo. Yung mga parents. So, yun. So, paano niyo kino-connect yung bond niyo ni papa mo kahit malayo siya? Kasi po, si Papa po kasi kahit parang boomers na siya, marami rin po siya alam ngayon sa tech. Kaya nagdi-Discord po kaming dalawa and dun po kami nanonood ng movies. Yan. Hmm. Tapos ano po,
it's either parehas po kami magluluto ng favorite naming food, which is buldak po. Parehas Hmm. parehas po kami mahilig, and then manonood po kami ng movie together. Kung hindi naman po yun, online karaoke, karaoke. Okey, Opo, oo. ayun po. Mahilig po kami sa gano'n. Lalo 'pag nasa Japan 'no, talagang Opo. yun talaga yung pastime ng mga nasa Japan, ayun. Um, may mga tampuhan ba kayo sa calls or chat dahil sa distance ninyo ni papa mo or minsan ba nasa malayo na siya, nagkakampuhan pa rin ba kayo ni papa mo? Hmm. Minsan po, pero hindi po siya siguro po connected din distance kasi siyempre di niya po ako nababantayan lagi. Hmm, Tapos siyempre po ako minsan nakakalimutan ko magpaalam, parang nagpapaalam na lang po ako sa tita ko, sa brother ko, gano'n. Tapos parang nakalimutan ko siya. Do'n po minsan nagtatampo siya kasi sabi, "Kahit malayo ako anak dapat nagpapaalam ka pa sa ganyan." Siyempre mm, ayun po nagso-sorry ako tapos siyempre maglalaylo po muna ako sa mga ano ko. Then ayun po mm. magkakaayos naman po kami, and then titigil ko po yun. Kasi siyempre iniisip ko din po na baka mamaya si papa po ma-stress kakaisip sa'kin, gano'n po. Siyempre malayo si papa Opo, mo, siyempre mag-aalala naman mm. yun dito So sa'yo, lalo parang babae. opo. So parang ang iniisip niya po kasi lagi siyempre 'pag may nangyari po sa'kin, mahirap po kapag wala siya. Oo, Mm. yun nga, lalo babae tapos, Puro kuya din po. oo, tapos gabi, siyempre nasa Pilipinas ka. Buti kung nasa Oo. ibang lugar, nasa Pilipinas ka mahirap talaga pagbaba. So, ayun, ano yung pinaka-special na moment na kahit malayo si papa mo pinaparamdam niya sa'yo na nandiyan pa rin siya para sa'yo? Pinaka-special moment po is yung last year na birthday ko. Kasi po last year, kinausap ko po yung father ko na wag na lang po ako maghanda. Parang gusto ko lang po magpahinga kasi that time po kakatapos lang ng intramurals and foundation week namin. Mm, "Papa, okey lang ba kahit wag na ako maghanda?" Ganyan, ganyan. Ta's first time niya pumayag kasi usually po yung papa ko hindi po talaga siya papayag na wag ako maghanda, mm. ganyan, makikipag-away pa. So, parang nagulat ako ganyan, sabi ko, okey. Ta's natulog po ako nun. Paggising ko po nun, yung laptop ko po nakaharap sa'kin, Mm, then naka-on sa video call. Tas parang pag-ano ko ng mata ko, nandun po si papa mm. tas yung family ko po nandun, tas kinakantahan nila ako ng happy birthday. Tas meron pong cake si papa dun sa Japan, tas Mm. kinakantahan niya po ako. Tas Oh, pina-blow niya so po, sweet. opo, pina-blow niya po sa'kin pero siya po yung nag-blow. Hmm. Tas pero yung gift po umabot talaga Ah, sa'kin, ayun. nauna na. Opo, nauna na po. Tapos ayun, sobrang na-appreciate ko po kasi ano tawag dito, siyempre kahit po malayo si papa, nagagawa niya pa rin po ng paraan para po Sweet. ma-feel. Sweet naman nung mga gano'ng tatay. So, since wala dito yung, si papa mo, sino yung parang nagiging shoulder to cry on mo dito sa Pilipinas or sino yung nagiging kakampi mo or sino yung feeling mo siya yung, nagiging sandalan mo habang wala si papa mo? Parang kung in terms po of family, yung ano, tita ko po, yung sister niya. Hmm. Kasi po si tita lang po rin talaga yung, napupuntahan ko dito, Hmm. nalalapitan. Kami lang din po talaga yung, nag-uusap madalas po. Kasi po siyempre yung mga kuya ko busy. So parang si tita rin po yung guardian ko sa school, sa mga Mm. events. Siya na rin po yung kasama ko talaga. Kaya napalapit na rin po ako sa tita ko. Malapit lang din sa inyo si tita mo? Opo, yes po. Okey. Tas kung outside the family siyempre po ayan, yung mga friends ko naman Mm. po, sila po yung mga nakakausap ko everytime may problem, school man, personal, Mm. gano'n. Oo, kasi hindi din talaga maiiwasan lalo 'pag teens. Yes. So, ano yung mga sacrifices na nakita mo or nararamdaman mo na ginagawa ng parent mo, bilang nasa ibang bansa or OFW? Maliban po dun sa sacrifice nila na pagiging malayo sa'kin or Mm. sa'min magkakapatid, isa pa po sa nakikita ko is yung about sa money. Parang yung papa ko po kasi, wala po siyang pakialam if mawalan siya basta meron kami. Gano'n po lagi yung mindset niya. Kaya parang minsan po nag-away kami ng mga kuya ko kasi siyempre ang lalaki na nila. Meron naman po silang work, pero minsan kasi parang nanghihingi pa sila ng dagdag sa father namin. So, parang nakikipag-away ako minsan kasi sabi ko, "Meron na kayong trabaho, ba't pa kayo nanghihingi ng sobra kay papa, eh, hindi niya na kayo responsibilidad." Siyempre po minsan pag-awayan na. Kasi si papa po, siyempre, selfless siya, binibigay niya pa rin po yung mga kuya ko kahit Mm. minsan nahalata niya na parang inaabuso na siya. Mm. Basta ang gusto niya po is makatulong, gano'n Eh, po. kasi wala naman talagang parent na Opo, alam mo yun, gugustuhin na oo. parang hindi matulungan yung anak nila. At saka kahit anong ginagawa ng anak mo, kahit ano pa yung anak mo at the end Mm, of the day anak pa rin 'yan. So, kaya po talagang susuporta. tutulong, oo, susuporta at kahit gaano pa kasama iyan, kahit gaano pa
ka-unacceptable yung ginawa nung anak. 'Pag anak talaga, hindi talaga sabi nga nila 'di ba, walang magulang na makakatiis sa anak. Parang yung anak matitiis yung magulang, Mm. pero walang magulang na never makakatiis talaga sa anak ang magulang. So ayun, ano yung pinakamalaking challenge mo, personally or kahit saan, ano yung pinakamalaking challenge mo bilang isang anak ng OFW? Ah, nung grade 7 po ako, na-ospital po kasi ako. Hmm. Na-confine po ako kasi, hindi ko naman po sasabihin yung naging sakit Okey. ko, pero ayun po, nagkasakit po ako then na-confine po ako nun sa ospital parang 4 days before Christmas. Oh. And then wala po si papa, tita ko lang po yung kasama ko. Tapos ang nangyari po nun is habang naka-confine ako, parang di po namin matawagan si papa. Mm. Tapos parang 2 days po before siya nag-reply, yun po pala busy rin siya sa work. Eh, Mm. siyempre at that time parang 13 lang po ako or 12, Hmm. kaka-grade 7 lang po. Parang siyempre sobrang nagtampo din po ako kay papa no'n kasi sabi ko, "Hindi mo ako tinawagan," ganyan, ganyan. Hindi mo Tapos na alam na yung nangyayari opo, sa'kin. ang pinakamasakla pa po, sa ospital ako nag-Christmas. Oh. Hindi pa ako pinalabas ng doktor kasi parang hindi pa daw po maayos talaga yung condition ko. So, nag-Christmas po kami dun dalawa ng tita ko, umiiyak ako Mhm. kasi wala na si papa ta's kaming dalawa lang. Although hinatiran Mm. po kami ng handa. Bawal po kasi talaga pumasok yung iba, parang isa lang po. Pandemic days. Opo. Oh, So, parang oo, isa lang bawal po talaga talaga. yung tagabantay. So, yun po, nandun po. So, parang sobrang hirap po sa'kin kasi first time ko rin po talaga maranasan na mag-Christmas sa ospital, Mm. wala ka pa yung papa mo, hindi mo pa Mm. kasama yung family mo. Ayun po. Oo nga naman, 'di ba? Parang yun yung Parang pinakamasayang time of the opo, year tapos nandun ka sa ospital mm, tapos parang ang lonely nung feeling na hindi opo. ka puwedeng Tas ang dalawin. puro kasama ko yung mga kapwa ko may sakit, Oo, kami-kami lang po dun tapos hindi nag-celebrate pa ng puwedeng Christmas. magdalaw 'no, Opo, kasi pandemic sobrang days. higpit. Ayun. May times ba na gusto mong sabihin sa kanila na, umuwi ka na lang? Parang kahit alam mong para sa'yo yung ginagawa nila. Opo. Nung before po umalis yung father ko actually, nagka-heart to heart talk po kami this year. Sabi ko sa kanya na, "Kapag lumaki na ako, magtatrabaho ako para uuwi ka na tapos ako na mag-aalaga sa'yo." Kasi po, parang as someone na lumaki po na yung both parents is parang wala po sa tabi, Mm. sige po. Ang hirap po talaga, lalo na parang alam ko po kasi si papa, parang kaya niya naman pong umuwi, talagang pinipilit niya lang po para sa'ming Mm. magkakapatid. So, parang nung bago po siya umalis parang this year, sabi ko po talaga, "Wag ka na umalis, dito ka na lang." Sabi ko, "Kasi meron ka namang ipon, eh, parang palaguin na lang natin 'yan, i-business natin 'yan." So, sabi hindi daw po puwede kasi kaka-renew niya lang din po ng bagong Mm. contract. So, ayun po, talagang tiisan malala talaga. Pero alam ko naman po at the end of the day, kapag naging successful na rin po, Mm. mababawi ko naman po lahat, tawag dito, masusuklian ko po lahat ng ginawa ni papa para sa'kin. So, parang motivation sa'yo Opo, 'no? opo, na Na parang hangga't pinapaaral ako, mag-aral ako ng maigi. sana lahat ng bata gano'n yung thinking 'no? Para alam mo yun, kasi may sacrifices yung parents, eh, pero kasi yung ibang bata hindi kasi nila nakikita yun. Opo, Dahil binibigyan sila ng mga materyal na bagay, nasisilaw dahil po. naandiyan lahat, parang hindi nila naiisip yung sacrifices ng parents nila kasi nga binibigyan sila. Opo, Parang naso-spoil sila dun sa mga binibigay ni parents, na hindi nila nararamdaman yung parang hindi nila nararamdaman na wala yung presence ng parents. Pero, may mga bata 'yan tulad mo, may mga bata naman na mas gusto nila yung presensya nung parents. May mga ang iba-iba din siguro talaga yung pagtanggap ng bata or yung pag-understand ng mga bata kung dun sa kalagayan ng parents. Sana lahat ng bata gano'n mag-isip na naisip nila yung sacrifices ng mga parents nila kasi mas maganda talaga yung kasama yung parents. Yun. Ano yung, values, dito sa experience mo na 'to na lumalaki ka, ilang taon ka ng parang 6 years ka na, lumalaki ka na wala yung father mo, wala yung parents, ano yung values na natutunan mo dun sa experience din? ang mga natutunan ko po dun is para din po sa mga bata or teenager na kagaya ko out there, is love your parents no matter what. Nandito man sila o wala sila, iparamdam niyo lagi sa kanila na mahal niyo sila. Kasi nandito man sila, lagi man silang busy, at least alam niyo na ginagawa lang nila yon
para sa inyo. And kung malayo naman po sila gaya ng parents ko, isipin na lang natin na lahat ng 'to in the end of the day babalik sa'tin kumbaga in a good way. So ayun po. Tsaka ano 'no, um, tawag dito, ma-appreciate pa yung parents. Opo, Kasi yun yung parang yun yung sa mga bata ngayon, sa mga students na nakikita ko ngayon, kasi madami akong nakakaharap na students, parang yung appreciation sa parents. opo, na parang kahit pagalitan ka, huwag kang magtanim ng galit. Mm, Kasi pinapagalitan ka para itama ka, hindi mm, dahil gusto ka lang pagalitan. Ayun mm, po talaga yung natutunan ko. Kasi isa rin po yan sa talagang siyempre malayo po yung dad ko, medyo mm, nahirapan po rin siya sa'kin nung una. Kasi mm, siyempre parang bata-bata pa po ako ta's siyempre mahirap pagsabihan, gano'n. mm, Ta's nung lumaki po ako, dun ko lang din na-realize na mahirap kapag parang ibang tao pa yung need magsabi sa'yo. So, mm. mas mabuti makinig ka na sa parents. Oo. Kasi nga 'di ba sabi ko nga nung una, wala naman kasi talagang parent na hihiling na may mangyaring Mapasama. masama Opo. dun sa anak. Parang, ah, kahit sinong parent hindi matitiis na makikita na may mangyayaring masama dun sa anak nila talaga. So, ayun. Kung meron kang opportunity na magsalita sa harap ng mga OFW kids, ayan kids, this is for you. Ayan, kaharap mo yung mga katulad mo na anak ng mga OFW. Ano yung, sasabihin mong advice para sa kanila? So ay sorry po. Para po sa mga OFW kids na kagaya ko, siguro mas iparamdam po natin sa parents natin na naiintindihan at kaya natin silang intindihin. Siyempre para po dun sa mga parang ka-issue na kagaya ko. Kasi siyempre, hindi rin naman natin alam kung anong pinagdadaanan ng mga magulang natin out there, out of the country. Kasi siyempre, malay ba natin na habang binibigyan nila tayo ng mga material na bagay, ng money, sila pala nahihirapan na wala nang makain, tapos tinitiis na lang yon para makapagbigay sa atin. So, let's learn to appreciate them hanggat kaya nila na buhayin tayo at iparamdam sa atin na mahal nila tayo through that. Mm. Yun lang. At saka ano, dun sa yung mga bata na nandito yung parents na kasama nila. Yung para naman sa mga bata na nandito yung parents at kasama niyo, wag niyo nang hintayin na parang magkawatak pa yung family niyo na or umalis yung mom or dad niyo para before niyo iparamdam na mahal niyo sila at na-appreciate niyo yung ginagawa nila para sa inyo. Ay, Tsaka life is too short 'no, yes. sobrang unpredictable na ng tomorrow. Mm, Parang anything can happen tomorrow. Always say, "I love you." yes, yes. Always say I love you. Parang wag mo idaan through actions. Sabihin mo Mm. rin. Always tell your kids, tell your parents na alam mo yun, you appreciate them, na mahal mo sila kasi you will never know, 'di ba? Yes. Bukas nag-e-exist pa ba ako? Parang, tapos pagsisisihan mo kasi hindi mo nasabi, Yes, 'di yes. ba? Yun yung mga regrets, yun yung mga anak ng mga regrets. So yun, paano naka-shape sa pananaw mo sa family at relationship, yung pagiging anak ng isang OFW? In the future, paano ba 'to nakakaapekto sa mga perceptions mo sa future? So, nakaapekto po sa'kin bilang isang anak ng OFW na, yun nga po, dapat ko pong talagang sipagan para Mm. po kapag nag-college po ako siyempre and balak ko rin po sana kasi if ever man bigay ni God sa'kin, sana po makapagtapos ako Mm. with Latin Wow. honors. Para po siyempre, for sure po kasi matutuwa talaga yung dad ko dun and Of parang course. ayun po yung first step kumbaga ko para maipakita ko sa kanya na, "Pa, tapos na ako. Kahit malayo pa, malayo Mm, na." So, mm. parang, ah, that's my way po para bigyan siya ng assurance na, "Pa, masusuklian din kita." Gano'n. Dun sa naging situation mo ngayon, ah, for your future family, siyempre dadating ka naman dun, magkakapamilya ka na. Ano yung natutunan mo or ano yung madadala mo 'pag ikaw Ah, na? hmm, 'pag nag From that experience, yung okey lang ba sa'yo na mag-a-abroad ka din or yung magiging husband mo mag-a-abroad ba, okey lang ba sa'yo or akin naman po parang ang gusto ko na po is dito lang po ako sa Philippines and if ever man yung magiging husband ko parang talagang magpupursige ako and if meron na po akong husband, para hindi po namin kailangan iwan yung anak namin dito sa Pilipinas. Like, para hindi na po ma-repeat yung history na
kailangan namin mag-sacrifice, pero ang kapalit nun hindi namin mas makakasama yung magiging anak namin, gano'n po. Parang titiisan namin kahit ano, kahit sinasabi ko lang 'to ngayon, Mm. sana po magawa ko talaga in the future. Para po yung anak ko maparanas ko rin sa kanya if ever na meron kaming complete. Tsaka yung ano 'no, yung, tawag dito, yung feeling ba parang ihi-heal mo kasi yung childhood mo dun sa 'pag ikaw na, Mm, na parang, "No, hindi puwede mm. 'tong mangyari Hindi sa'kin." hindi mo hayaan na parang maranasan ng anak mo yung naranasan mo. Oo, yung malayo dun sa Opo, parent, parang 'pag ikaw na talaga magkakaroon siya ng malaking impact sa'yo opo. na, "No, hindi puwede na ganito yung mangyayari sa'kin. Kailangan 'pag ako na yung may pamilya, hindi hindi ganito yung magiging sitwasyon ko." So, parang yun yung nagiging motivation or dapat yun yung maging motivation ng mga bata na, "Hindi puwede 'to. Kailangan kong ayusin yung buhay ko, Yes. ah, kailangan ko ayusin sa school, kailangan kong magpursige, kailangan kong ayusin yung trabaho ko kasi ayokong maging ganito." Yun dapat yung nagiging motivation ng mga bata na hindi yung, hindi paglaki ko, 'pag nagkaasawa ako, 'pag nagkaanak ko mag-a-abroad ako para yumaman kami, para para kasi yun nga yung kinalakihan, Opo, 'no, yun dun sila lumaki. Kailangan mag-a-abroad ako, yun ang plano ko 'pag mag-aasawa na ako tapos, ah, mag-a-abroad ako kasi para mabigyan ko ng magandang buhay yung pamilya ko. Pero bilang ikaw ay naranasan mo na yun, ipaparanas mo pa ba ulit dun sa magiging anak mo, 'di ba hindi na 'no? po. Or iba-iba rin siguro talaga Opo, yung yes po. pananaw ng mga tao kasi baka gusto lang din talaga nilang bigyan ng dahil magandang buhay yung kinalakihan nila, gusto rin nila yung maging Opo, gano'n yung anak nila. yes. So, iba-iba din talaga yung, gusto or yung impact sa bata. So, ayun. Kung magiging ayun nga, yung kung magiging parent ka balang araw, paano mo gustong i-raise yung kids? Hmm, hindi rin naman po kasi perpekto yung papa ko. So, parang hindi ko po sila ire-raise gaya ng pagpapalaki sa'kin ng papa ko. Ire-raise ko sila like in my own way, na nandun ako, hindi ko sila hahayaan na mawala sa paningin ko. Although siyempre lalaki sila, pero like hindi ko rin naman sila, iso-suffocate or whatever. Basta nandito lang ako sa tabi nila Mm, and forever will be kasi siyempre if ever magkakaanak ako. Parang ngayon po kasi, hindi pa po ako masyadong ano sa answers ko kasi parang hindi ko pa po makita yung sarili ko. oo. Pero like siyempre kapag siguro po naulit man 'to tapos parang matanda na ako, dun ko Mm. po talaga mabibigay ng bonggang-bongga. Oo, at saka dun mo Yes. talaga ma-realize, eto pala Oo. talaga siya. So, hindi pala talaga siya madaling, ah, nasasabi ko siya noon kasi ito yung nararamdaman ko, Mm, pero nung ako na yung mm. naka-experience, iba pala Yes. talaga siya. Kaya tita ang suggestion ko gawa natin 'to ng part 2. Okay, dagdag yung family na ano, "Uy, Yes. grabe senior Hmm. citizen na ako 'no." So, ayun. Sa tingin mo, worth it ba lahat ng sakripisyo ng parent mo? Yes po, worth it na worth it. Galing na rin po mismo sa father ko na parang kasi po hindi ko naman po pinagmamalaki pero parang ito rin po kasi yung ano, naging dahilan para po mas lalong sinipag si papa dun sa'kin. Kasi Mm. ako po yung batch valedictorian namin. So, parang mas lalo pong na ano si papa na magsisipag po siya Mm. para po makaaral ako sa magandang university kapag Mm. po nag-college na Tsaka ako. yung gusto mong course, Yes, makuha mo yes na talaga yung yes. ano yung plano mong course? Ang plano ko po is accountancy. Pero ngayon po kasi Oh. STEM ako. So, parang ang nangyari po kasi di po ako nakapag-ABM, which is para po sa Mm. accountancy. Pero sabi naman po ni papa, okey lang naman daw Mm, po. mm. Hindi naman siya technically na 'pag ito yung Strand. strand mo kailangan 'pag Opo, course mo ito na, hindi opo. naman siya gano'n. Talagang kasi nagbabago pa rin talaga yung isip ng bata. Hindi hindi puwedeng kasi minsan kasi kaya nila kinuha yung ganitong strand kasi, Influence. friends, Yes, peers, yes. "Uy, magganito ka, kasi Hmm, magaganito ako." O siyempre yes, para may kasama ka, yun yung kunin yung strand. Pero hindi pala yun yung gusto mong course talaga, kasi yes. pagdating niyo ng college hindi naman kayo magkasama, 'di Mm. ba? Talagang yung course mo na yung gusto mo. So, ano yung proudest moment mo na sana nakita nila in person? Ah, Proudest moment mo bilang ikaw, bilang student, or ano yung pinaka-proudest moment sa buhay mo na sana nandito siya, sana nakita niya in person? Hindi lang sa picture, hindi lang sa video.
ah, eto personal po 'to na Hmm, parang sa tingin ko talaga achievement para sa'kin. Kasi po, although po okey kami nung father ko, parang nahirapan po kasi ako mag-give nung nawala yung mom ko. Ta's parang, ah, ano rin po ako nun, 'di nakikinig, ganyan. mm. Tumigas yung Opo, ulo. tumigas yung ulo, gano'n po yung nangyari sa'kin ta's parang napasama sa mga friends. Eh, kasi po lumaki po ako sa lola ko ta's nakakulong lang po talaga ako sa bahay namin. So, nung parang nag-teenager talaga ako pagdating ko ng 13 or like 12, dun talaga, ay, ganyan. Kaya nahirapan din po si papa sa'kin sa pagdidisiplina. Parang ang proudest moment ko po is nung nag-14 ako na parang talagang umayos ako. As in like, dun po ako na nag-back on track yung grades ko sa school, Mm, tumaas na ulit, tapos lagi na akong may award, ganyan-ganyan. Ayun po yung winish ko na sana nakita ni papa. Kasi hmm, for sure po like matutuwa siya kasi alam ko po talagang nag-hesitate din siya nung first alits niya po, nung 10 years old po ako kasi nga po nahihirapan po akong mag-give dun sa mama ko. hmm. Kahit po parang ayun na yung age ko, sobrang nahihirapan po. Parang, dumaan ka pa sa moving on process kasi Yes, parang yes. mahirap din kasing iproseso yung gano'n Opo, kabigat, 'di opo. ba? Tapos, habang pinoproseso mo siya wala yung isang parent. Yes, So, parang sobrang bigat niya. Talagang dumaan yung mga bata sa mga ta stage na nagrerebelde, hindi nakikinig, yes. hanggang sa mare-realize lang nila na mali yung ginagawa nila Mm. so, ayun. So, ano yung bagay na sana ay maintindihan ng mga tao sa mga batang lumalaki na anak ng OFW? So, para po diyan sa tanong na 'yan, sana po maintindihan rin po nung iba at ibang parents na siyempre hindi kami po bilang anak ng mga OFW, hindi rin po namin maiwasan na talagang magtampo minsan. Gaya nga po ng sinabi ko kanina na meron po madalas or minsan akong nakikitang mga kids na Mm, magkakasama sa parent. Siyempre po kasi minsan kapag talaga nadala ka na ng emotion mo parang iba na kasi yung mm, maiisip mo, iba na yung masasabi mo sa harap nila. So, parang ang wish ko lang din po is sana maintindihan nila yung gano'ng side namin. Kasi po siyempre if ever alam naman po namin nahirapan sila, eh, pero siyempre kung nahirapan po sila, kami din po. So, parang ang hinihiling ko lang po is konting understanding kasi po, mahirap rin po talaga na mapalayo bilang bata mm, sa parent mm. niya lalo na po kung wala wala na rin yung isang Mm. parent, gano'n. Tapos, sometimes kasi 'di ba yung mga ibang, for example, anak ka ng OFW, may mga tao dun sa paligid niyo na ang feeling kasi nila, ang tingin kasi nila kapag OFW yung parent mo, sobrang well off na kayo, Yes. sobrang yaman niyo na parang kahit ano Yeah, ibibigay sa inyo, kailangan yeah, 'pag humiling sila sa inyo or kailangan 'pag humingi sila ng tulong sa inyo, kailangan may bibigay kayo kasi yeah, OFW yung parent. yes. Hindi kasi nila naiintindihan na hindi porket OFW W, yung parent ko ay mayaman kami. sobra-sobra yung binibigay niya sa Yes, amin. Sapat lang yun para sa tuition ko, yes, sa pagkain namin, yes, sa allowances ko. yes. Kasi yun kasi yung ibang tingin, 'di ba? Mm, Once na OFW, OFW yung parent niyan, opo. 'di ba? "Uy, diyan tayo humingi ng solicit o kaya diyan tayo humingi ng contribution kasi OFW yung parent niya." Opo. So, yun kasi yung tingin nila kapag mga OFW na sana anong gusto mong sabihin dun sa mga gano'n? Dun po sa mga gano'n, gusto ko lang po sana maintindihan niyo din na hindi naman porket na ayan, OFW yung parent, naka-iPhone, ta's maraming magagandang gamit, hindi po ibig sabihin nun na hindi na rin kami nahirapan 'pag nasa bahay na kami. Like, siyempre yung ayun, tama po yung sinabi ni tita, na minsan nga po sakto lang or like talagang budget lang yung pera Mm, na binibigay. So, parang sana po minsan bago po tayo kasi po minsan ako po personally, minsan po, di naman na-o-offend pero parang naano ako 'pag sinasabihan, "Uy, diyan tayo mamburaot," gano'n. Kasi the word 'no? tatay niya nasa Japan, ganyan, ganyan. So, parang hindi naman po porket nasa iba na yung papa ko marami na akong pera, siyempre Mm, bina-budget ko rin po talaga yun. So, kung nakakakain man po ako or yung ibang OFW kids sa labas na parang pinapakita nila na well off sila, parang way lang din namin yon para mapakita na parang hindi rin naman kami super naghihirap kahit mm, papaano may kaya pa rin naman. Pero hindi po ibig sabihin nun talagang marangya po mm, kaming mga mm. OFW child. At Yun saka po. minsan kasi binibigay din naman yun ng mga parents para, "Oh, ito ha, itong
budget na 'to, lumabas kayo, True na true. lumabas kayo, kumain kayo, magsama-sama kayo, mag-bonding kayo. Itong budget na 'to para 'to ngayong buwan sa tuition mo, sa Opo, baon mo, sa opo. ganyan. Kasi yung mga parents diyan 'di ba, wala na nga sila dito, eh, 'di ba? So, parang gusto na lang din po nila is maging masaya yung anak nila. Oo, makita nilang masaya yung mga anak nila, yung pamilyang iniwan nila dito sa Pilipinas. Yes. Parang bakit parang wala kaming karapatan na kumain sa labas kasi hawak namin tapos 'pag Yes. humingi sila ng tulong wala Walang kaming mabibigay. maitulong. Yes. Bakit parang wala kaming karapatan? Minsan po talaga sa relatives din galing yan. 'Di ba? Bakit parang wala ba kaming karapatan? Yes. Pinaghirapan 'to ng tatay ko, Mm. binigay 'to ng Tas tatay minsan po ko. parang isusumbat pa na, Exactly. "Pera lang naman yan ng papa mo, eh, Mm. ganyan, puro kayabang, ganito." Well, kaya nga po nagtatrabaho yung papa ko para mabigyan kami ng maayos na buhay, Mm. hindi para sa kanila or para sa iba. Mm. 'Di ba? Maraming gano'n, eh. Kung makakausap mo yung younger, version mo, yung younger na ikaw, anong payo yung ibibigay mo sa kanya? Huwag kang magtampo kapag hindi ka matawagan ni papa. Hmm. Kasi po dati po talaga tampururot ako, eh, lalo na Mm. 'pag parang isang missed call ko pa lang hindi na nasagot ni Mm. papa, talagang hindi na po ako tatawag, siya na yung magmi-miss call ng magmi-miss call. Mm. Parang ngayon po kasi siyempre lumaki na ako, talagang naintindihan ko na 'pag 'di nasagot ni papa, may ginagawa Oo. 'to. Okey busy pa, so mamaya na lang ganyan. Parang hindi na po para magtampo ta's hindi ko kakausapin si papa, hindi na po para gano'n. Mm. Parang talagang intindihan na kasi siyempre ngayon po malaki na rin ako, Mm. talagang naintindihan ko na. So, parang malayo na nga si papa, parang hindi ko pa sasagutin yung tawag niya. Mm. Parang Mm. cherish every moment talaga. Like kahit 2 minutes call lang 'yan, magsabihan lang kayo, "I love you, good night anak," Mm. gano'n, okey na yun. Malaking bagay na yun sa mga Opo, parents. Marinig nila lalo na yung marinig nila yung I love you ng anak, sobrang laking bagay sa mga parents. So yun. Ano yung, mensahe mo ngayon or ano yung message mo dun sa mga parents na nasa ibang bansa? ayan. General muna tayo, general. Ayan, Dun sa general. mga parents na nasa ibang bansa, in general, ano yung gusto mong sabihin? Para naman po dun sa parents na nasa ibang bansa, alam ko naman po, ako bilang isang OFW kid, na nahirapan din kayo sometimes. Pero hindi rin naman po hadlang siguro yung age nung iba na may anak na gaya ko na, para hindi niyo po masabi yung problema niyo sa kanila. Parang kung kaya niyo po kami intindihin, for sure kaya rin namin kayo intindihin. So parang kung sinasabi niyo po na kami 'wag po mahiya lumapit sa inyo, kayo rin po 'wag mahiya lumapit sa'min. Parang give and take lang po tayo sa emotional support, ganyan. Kasi lalo na po malayo tayo sa isa't isa or kayo po ng mga pamilya niyo. So ayun po, and 'wag niyo pong pabayaan ang inyong sarili para po kapag nakabalik po kayo dito sa Philippines, maayos po ang inyong kalusugan, buo. Yes. Oo, I get that point yung sinabi mo na gusto ko yung sinabi mo na, um, hindi porket, anak kami, hindi na namin kayo maiintindihan. Yes. Kasi may mga parents na nasa ibang bansa na tinatago nila yung sakit na nararamdaman Yes. nila. Alam mo yon. May mga hindi lang parents, kapatid, yung mga kapatid na nasa ibang bansa, yung mga, kamag-anak na nasa ibang bansa. Meron, silang dinidibdib, meron silang dinadalang mabigat na hindi nila masabi dun sa kamag-anak dito sa Opo. Pilipinas. Kahit may sakit na sila dun, hindi nila sasabihin dito sa nasa Pilipinas. Kahit sobrang stress na sila, sobrang nagbe-breakdown na sila, hindi nila sasabihin dito kasi ang pino-portray, kumbaga meron silang image na pino-portray dun sa pamilya nila dito sa Na Pilipinas, eh. parang malakas sila, Malakas kami, kaya independent. namin dito, wag niyo Yes. kaming intindihin, okey Mm. lang ako dito. Opo. Tapos, hindi niyo alam, hindi alam ng mga pamilya na nandito na meron ng times na hindi na sila Yes. kumakain, Yes. merong times na may sakit na sila pero wala silang kasama. So, may Opo. mga times na, gano'n. So, gusto ko yung sinabi mo dun sa part na magsabi din sila. Kasi ayun din po talaga yung ano namin, rule namin ng papa ko, na talagang kapag meron siyang sakit, tawag siya sa'kin agad. Kasi po siyempre, nakakapagpadala naman po kami ng mga gamot and vitamins sa kanya, talagang matagal lang din po talaga. Oo. Pero ang importante po talaga dumadating Oo, ang tulong. matagal. Opo, kasi siyempre, hindi naman po namin maalagaan yung isa since Mm. ayun, malayo po kami. Yun, maganda yon yung advice na, magsabi sila. Ah, kung mapapanood ni papa mo Yes, 'to. for sure papanood ko po I-send natin yung link kay Yes. papa mo. Kung mapapanood 'to ni papa mo at nandiyan ngayon sa harapan mo, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Mm. Bago ko sabihin kung nandito man po siya, talagang yayakapin ko po siya ng Hmm. mahigpit.
And ang sabi ko lang is, "Papa, thank you so much para sa lahat ng sacrifices mo. And I love you always, every day, every minute, every hour. And naiintindihan kita. Thank you sa pag-intindi mo sa akin and sa mga kalokohan ko na ginagawa. Sana hindi ko po magsawa na pagsabihan ako. Hindi rin po ako magsasawang makinig sa mga pangaral niyo sa'kin. Yun lang, Papa. I love you." Wow, iyak ako. Oo, kasi ano, nakakatuwa kasi yung mga bata na close parents, nakakatuwa yung mga bata na nagsasabi sa parents. Kasi hindi lahat ng parents na i-experience nila yun sa mga anak nila. Especially yan malayo, 'di ba? Yun lang nandito hindi magawa, yun pa kayang nasa malayo. So yun din minsan yung hinanakit kumbaga ng mga parents, hindi gano'n yung relationship ng mga anak. Especially kapag nagiging teens. Yes. Diyan na kasi yung stage na lumalayo na yung bata. Opo, kasi may mga siyempre may mga misunderstandings na. May mga friends na Yes. So, kung mo ngayon mo yung message mo sa yung influence from our friends. Kasi siya, marami yung magulang sa akin na dad, na kahit na so na oras yan. And, bigyan siya sa kasi yung ginagawa nilang day kasi ang mahirap na po para sa aming mga anak, for sure mahirap din talaga para sa parent. So, last, anong message mo sa na, bilang ikaw yung nandyan sa sitwasyon na yan, anong message mo sa di ba parang yung message like kung sa sarili ko, sana pag dumating yung araw na nakamit mo na lahat ng dreams mo, sana lahat ng gusto mong gawin at pambawi sa mo, sana bubuhay pa yung papa mo ng matagal para magkasama pa rin kayo hanggang sa tumandahan, magkaanak ayun. Yan talaga ang lagay sa'yo. at saka dumating yung time na nandyan pa si papa mo pag nagawa mo lahat. Yes. We will pray for that. Let's pray for that. So, ayun. This is a nice conversation. So, I'm very thankful for this conversation kasi this is actually an eye-opener doon sa mga nararamdaman ng mga bata bilang OFW yung parents nila na hindi nila masabi sa mga parents nila. At ito rin yung mga ah, eye-opener din 'to dun sa mga OFW na parents na yung mga anak niyo, hindi porket binibigyan niyo ng mga materyal na bagay dito sa Pilipinas, eh, ah, yun na yung kapalit nung pagmamahal or nung presensya ninyo. So, naiintindihan nila kung bakit kayo naandiyan, kasi para pagandahin yung buhay nila. Pero sila kasi dito longing din sila dun sa presensya ng mga parents. So, ayun, as much as possible yung communication talaga ng mga parents sa ng mga anak nila. Kahit hindi yung parents, yung mga kapatid sa magulang niyo na nandito sa Pilipinas, yung communication kasi yun lang yung only way na mag-connect kayo dun sa mga kamag-anak niyo na malayo sa inyo. Kasi, yung mga nandiyan yun sa mga nandito naman sa Pilipinas, eto lang yung communication lang kasi yung paraan para iparamdam niyo sa kanila dun sa ibang bansa na hindi sila nag-iisa. Yes. Correct, correct. 'Di ba? Kasi nag-iisa na nga sila dun, wala pa silang makausap, wala man lang tumatawag, wala man lang nangangamusta. Yes. Pero kapag hihingi ang bilis, Ang 'di bilis. ba? Yes. Parang
pwede bang kamustahin mo muna Mm, ako? ah, Pwede bang itanong mo muna kung kumakain pa ba ako dito? yes, hindi yung diretso na, "Meron ka bang ano diyan?" Oo, Yan, 'no. Sana yun din yung naiintindihan ng mga nandito sa Pilipinas na hindi naman sila doon, pumupulot yes. ng pera, pinaghihirapan din talaga, and imagine yung sacrifice nila na wala silang kasama doon, 'di ba? So ayun, actually this is a really nice conversation coming from someone na talagang nandun sa sitwasyon ng isang, anak ng isang OFW. Kasi hindi natin malalaman yung nararamdaman nila kung hindi naman talaga sila anak ng, nandun sa sitwasyon na yun, 'di ba? So, yun, I hope, itong conversation na 'to, this is just a casual conversation actually. I hope this conversation will be an eye opener to those kids na, ah, appreciate niyo yung sacrifices ng mga parents niyo. Huwag niyong isipin na dahil Huwag niyong isipin na, "Sige papa diyan ka ay sige diyan na lang kayo kasi para lahat ng luho namin makuha namin." So, intindihin niyo rin yung nararamdaman ng mga parents niyo, Yes, 'di ba? Kasi masakit din sa mga parents na malayo pero wala silang choice kasi kailangan. yes. So, yon. So, saludo tayo sa mga OFW na naandiyaan sa ibang bansa. Grabe ang mga sacrifices ninyo. Parang hindi ko carry yan. Parang hindi ko kaya talaga na especially teens din ang anak. Parang hindi ko talaga kayang iwanan kasi ang hirap ng walang gabay ng Yes, magulang. Sobrang sobrang hindi mo mababantayan yung anak mo. Sobrang kahit iba pa rin kasi yung bantay ng magulang. Dun sa real. tita, dun sa lola, dun sa Kapatid, mga kapatid, iba pa rin yung magulang talaga. So ayun, saludo kami sa mga sakripisyo niyo. Imagine lahat ng occasion wala kayo. Christmas, New Year, birthdays, pero, ginagawa niyo pa rin for the welfare of your family. So, hands up naman talaga sa mga OFW na mga naandiyaan. yan. And ayun, sa mga bata na mga anak ng mga OFW, say I love you to your parents, say I love you to sa mga kamag-anak ninyo kasi kailangan nila yon. Yun yung makakapagpatanggal ng pagod nila at the end of the day. Yes. So, yon. So, see you on our next unjustified Bye. and casual conversation. And thank you to our guest for today! Thank you, So, kakain na guys. kami. Siyempre, yun talaga yung ending. Thank you, guys. So, don't forget to Like and subscribe! thank you, Daddy ni Lauren.